Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig ng bagong kwento ngayong araw? Alam niyo ba na merong batang tamad sa ating kwento? At ito ay pinamagatang ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may mag-ina na nakatira sa liblib na puok. Ang pangalan ng ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak naman ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak. Kaya naman, lumaki si Pinang sa layaw. Gusto lang naman ni Aling Rosa na matuto si Pinang sa gawaing bahay. Subalit, "Anak, mamaya ka na maglaro. Tignan mo muna ako kung paano maglaba para matuto ka kung paano maglaba." "Inay, alam ko na po iyan. Kaya ko naman pong maglaba eh." "Anak, halika rito. Panoorin mo ako kung paano magluto para matuto ka na kung paano magluto." "Alam ko na po iyan, inay. Marunong naman po akong magluto." Pinabayaan na lamang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Katuwiran niya ay, bata pa naman si Pinang at matututo din ang kanyang anak kapag nagdalaga na. Ngunit, nagkamali siya. Hindi natuto ang kanyang anak at si Pinang ay lumaking tamad. Ang alam lamang gawin ng dalaga ay umupo, kumain, matulog, at maglaro. Kapag inuutusan, laging idinadahilan na siya ay pagod o di kaya'y hindi mahanap ang mga bagay. "Anak, hugasan mo naman ang pinggan sa lababo." "Inay, kayo na lang po ang maghugas. Pagod na po ako galing sa paglalaro." Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Wala siyang ibang nagawa kundi utusan ang nag-iisang anak na si Pinang. "Nanghihina ang mga katawan ko. Anak, pwede mo ba akong ipagluto ng lugaw?" "Opo, inay!" Dali-daling sumunod si Pinang sa utos ng kanyang ina at nagmadaling tumungo sa kusina upang isalang ang lugaw sa ibabaw ng apoy. Pagkatapos, ay iniwan na ito at agad siyang bumalik sa paglalaro. Nang balikan niya ang sinaing na lugaw, ito'y dumikit na sa palayok at nasunog. Inihain pa din ito ni Pinang sa kanyang ina. "Inay, ito na po ang lugaw. Kumain na po kayo." "Anak, anong nangyari sa lugaw? Bakit naman di mo binabantayan ang niluto mo?" "Pasensya na po, inay. Nawili po ako sa paglalaro at makalimutan ko pong balikan agad ang niluluto ko." Gustuhin man ni Aling Rosa na magreklamo, ay napagpasensya na lang siya. Napagsilbihan naman siya ng kanyang anak kahit papano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, habang nagluluto si Pinang, ay umiral ang kanyang katamaran. Lahat ng bagay na kailangan niya sa pagluluto ay tinatanong niya sa kanyang ina. "Inay, nasan po ang palayok?"
nandyan lang iyan, hanapin mo. Nasa naman po ang posporo? Hindi ko naman po makita. Wala naman po dito eh. Hanapin mo naman, anak. Nandyan lang iyan sa kusina. Nay! Nasaan po ang sandok? Hindi ko po ito makita. Nasaan po ba? Hanggang sa mainis si Aling Rosa. At pagsigaw nitong sinabi, Nako, Pinang! Sana'y magkaroon ka ng maraming mata nang makita mo ang mga bagay na hinahanap mo at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Halos tinig ng mga kapitbahay ang lakas ng sigaw ni Aling Rosa. Hindi nakaimik si Pinang. Padabog siyang pumunta sa kusina at hinanap ang sandok. Lumipas ang ilang oras ay nalipasan ng gutom si Aling Rosa. Nakatulog siya sa kakaantay at nagising siya ng dapit hapon na. Dumidilim na. Hindi na rin dinig ni Aling Rosa ang kaluskos sa kusina. Nabahala siya at kahit may sakit ay pinilit niyang bumangon upang hanapin ang kanyang anak. Anak! Nasaan ka? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Pinang! Hinanap ni Aling Rosa ang kanyang anak sa lahat ng dako ng sulok ng kanilang bahay. Ngunit walang sumasagot sa kanya. Wala na sa kanilang bahay si Pinang. Makalipas ang ilang araw, ay magaling na si Aling Rosa. Sinubukan niyang hanapin muli ang nawawalang anak. Nakita niyo po ba si Pinang? Ni isa sa mga kapitbahay ay hindi nakita si Pinang. Lubos ang pagkabahala ni Aling Rosa. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa na muling makita ang anak. Hinanap niya ng hinanap si Pinang, ngunit bigo siyang makita ito. Hindi na muling nakita pa si Pinang. Hindi kaya lumayas ang aking anak dahil hindi ko na siya naaasikaso? O baka naman napagod na siya sa pagbabantay sa akin? Maraming katanungan ang gumugulo sa isip ni Aling Rosa. Araw-araw niyang hinihiling na sana'y bumalik na ang dalaga. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman na tumubo sa kanilang bakuran. Hindi niya alam kung anong uring halaman iyon. At dahil mahilig si Aling Rosa sa halaman at likas siyang maaruga, araw-araw niyang dinidiligan at inaalagaan hanggang sa namunga ang halaman. Laking gulat niya nang makita ang kakaibang bunga nito. Ito ay hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Bigla siyang nalungkot at naalala ang huling sinabi sa anak. Nako, Pinang! Magkaroon ka sana ng maraming mata nang makita mo ang mga bagay na hinahanap mo at hindi ka tanong ng tanong sa akin. Nagkatotoo kaya ang sinabi ko? Tahimik na umiyak si Aling Rosa. Napansin din ng mga kapitbahay na kakaiba ang pag-aalaga ni Aling Rosa sa halamang iyon. Madalas sabihin ng kanyang mga kapitbahay na nakarinig sa sinabi niya noon kay Pinang na marahil ang halaman na iyon ay ang kanyang nawawalang anak. Iyan na siguro si Pinang, ang nawawala niyang anak. Bilang pag-alala sa kanyang anak, pinarami ni Aling Rosa ang halaman at tinawag itong
pinang. At tuwing pinapamigay niya ang bunga nito, sa ibang tao ay kinikwento niya kung bakit biglang siyang nagkaroon ng kakaibang halamang iyon. Sa paglipas ng panahon at sa paglipat-lipat ng mga bibig, ang pinang ay naging pinya.